Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, pagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hinihiling kong makausap kayo." Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya hanggang hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay ang huling bahagi ng aklat ng gawa ng mga apostol. Nilaktawan natin ang mahabang kwento ng paglalakbay ni Pablo kasama ng kanyang bantay na Romano mula sa Caesarea sa Palestina hanggang sa Roma. Matatagpuan natin ito sa Acts chapter 27 to 28. Maraming adventures pang dinaanan si Pablo. Nandiyan na ang lumubog ang kanilang barko, napadpad sila sa isla ng Malta, natuklaw si Pablo ng ahas at marami pang ibang kwento. Basahin na lang ninyo ang chapters 27 to 28. Pagdating nila sa Roma, si Pablo ay pumunta agad sa Jewish community doon at inilahad ang kaso niya. Dahil sa kapwa nila Hudyo sa Jerusalem, kaya si Pablo ay napilitang umapila sa Roman Emperor. Kaya siya nakarating sa Roma. Sabi naman ng mga leaders ng mga Hudyo sa Roma na wala naman silang natanggap na akusasyon laban sa kanya mula sa Jerusalem. Kaya hindi nakaharap si Pablo sa emperor. Walang kaso namang dinala laban sa kanya. Nanatili si Pablo sa Roma bilang bilanggo, ngunit malaya. Bilanggo kasi may kasama siyang palaging Roman soldier na nagbabantay sa kanya. Nagkaroon pa siya ng bodyguard. Malaya kasi pinapayagan naman siyang umupa ng bahay at malaya naman siyang pumunta kahit saan at kumausap kahit kanino. Dito nagtapos ang aklat ng mga gawa ng mga apostol. Medyo bitin. Sinundan lang ng aklat ang sinabi ni Jesus sa mga alagad sa simula ng aklat. Bago siya umakyat sa langit, wika ni Jesus, "Maging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig." Nagsimula nga ang aklat
sa pagsaksaksi kay Jesus ng mga apostol sa Jerusalem. Pagpatay kay Esteban, umalis ang marami sa Jerusalem at nagkalat sila sa mga lungsod ng probinsya ng Judea at Samaria. Ngayon si Pablo ay nasa Roma na, ang capital city ng Roman Empire na sumasaklaw sa buong daigdig noong panahon. Lumawak na ang pagkalat ng magandang balita. Ang kalagayan ni Pablo sa Roma ay sumasalamin ng kalagayan ng maraming Kristiyano mula noon hanggang ngayon. Napipigilan pero patuloy na nagpapahayag. Napipigilan si Pablo kasi bilanggo siya, pero patuloy siya sa pagpapahayag. Ganyan din ang simbahan ngayon. Napipigilan ang iba dahil sa limitasyon ng mga pamahalaan tulad ng sa China o kaya sa mga Muslim countries. Napipigilan dahil sa kakulangan ng resources tulad ng sa Africa at sa mga mahirap na bansa. Napipigilan ng kawalang kibo ng mga taong materialista tulad nga sa Europa. Napipigilan dahil sa marami pang mga limitasyon. Pero kahit na may limitasyon, kahit na napipigilan, patuloy pa rin ang ating pagpapahayag na si Jesus ay ang Kristo at ang Hari ng mundo. Panginoong Jesus, marami din akong nakikitang limitasyon sa aking paglilingkod sa iyo. Huwag po sana akong tumahimik sa pagsasalita tungkol sa iyo o tumigil sa paggawa ng kabutihan dahil sa mga hadlang na ito. Bigyan mo ako ng sigla at sigasig ni San Pablo na kahit nasa anong sitwasyon, patuloy kong maisabuhay ang aking pananampalataya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.